sabing pagtawag ng Diyos, ano? Sabi nga, bagamat ginusto rin natin, ay hindi naman mangyayari kung ako lang ang may nais nito. Ano? Alam mo kasi, lumabas na po ako dati sa seminaryo. Pagkatapos, pumasok muli. Kasi nandun pa rin talaga parang gusto ko pa rin talaga magpare. Ano? So, naging pare nga ako, hindi dahil sa aking kagustuhan, kundi ginusto rin ito ng Panginoon. Yun. Naging pare ako dahil alam ko na ito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Kung siguro naging doktor ako, maaaring sabihin, nasunod ko ang kagustuhan ko lamang. Ano? Pero dahil sa nasunod ko yun, gusto ng Diyos, naging pare ako. Sabi ko nga, 40 years na rin po akong pare. At sabi ko, walang regret po. Kasi mas matimbang ang tawag sa pagpapari. Siyempre, ito na nga, tatalikuran mo ang ilang mga bagay-bagay. O yun, unang-una, tatalikuran mo ang magkaroon ng pamilya sa pagpapari. Pero yun nga, tatalikuran mo pag-aasawa. Tatalikuran mo ang magkakaroon ka ng anak. Maraming sakripisyo po talaga yun. Pero siyempre, yan po ang pinili kong buhay. At ito na rin ang masasabing ito na nga ang sakripisyo. Talaga naman dapat tatalikuran mo. Ganun sa pag-asawa, hindi ba? Kaya mga mag-asawa, ganun din. Minsan nag-aaway ang mag-asawa kasi mag-asawa na nga sila, pero yung lalaki ay para pa rin binata, umasta. So parang yung babae, ganun pa rin, parang dalaga pa rin hindi asawa. Alam mo, dapat pag mag-asawa na kayo, tatalikuran mo na ang pagiging binata. At ikaw, babae, tatalikuran mo rin ang pagiging mong dalaga. Kaya hindi ka na magpapaligaw, hindi ka na mag-i-entertain ng ligaw, o ikaw, lalaki, hindi ka na rin magliligaw. Ganun po yun. Tatalikuran mo yun. Ganun din sa pagpapare. Kaya nga dito yung pagtatalikod, yung pagpipili, tatalikuran mo, may sakripisyo. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya sabi nga, mag-ingat ang nag-iingat ng kanyang buhay sa kanya mawawalan nito, ang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. So, yun ang ibig sabihin dito mga tugang. Talagang may sakripisyo. So, yun pang sinasabi na bagamat mahalaga ang ambisyon, pero matimbang sa ating puso ang pangarap ng Diyos. Matimbang ang tawag ng Diyos. Biruan nga namin noon, mahirap yata, na totoo, mahirap. Pero alam mo, kahit mahirap po yun, mahirap maging pare, mahirap din ang maging mag-asawa. Mahirap po lahat. Pero kung titingnan natin, ang mga bagay na mga mahirap nito, kung meron tayong magandang layunin. Yan naman talaga importante. What is your purpose? Kung may magandang layunin ka, lalong-lalo sa paglilingkod sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa, ang lahat ng mga gawain na yan ay magiging magaan. Bakit? Ito po ay magiging alay. Alay. Alay ko ang buhay ko sa Diyos. Yun. Ay ganoon din sa mag-asawa. Dapat kung may asawa ka, sabihin mo, ang buhay ko ay alay sa iyo at sa Diyos. Alay ko yan sa inyo. May problema minsan kasi, nakakalimutan ng mag-asawa ang kanilang sinumpaan. Kaya, nagiging, sabi nga, hindi nagiging tapat. Hindi sila nagiging honest. Dapat maging tapat tayo. Totoo, mahirap po ang maging tapat. Pero sabi nga kanina ni Buenaventura, kung tayo palagi ay nananalangin, nagdarasal, tayo ay tutulungan ng Diyos na mamuhay ng tapat. Kaya sa pagdarasal po yun Kaya nga, ang buhay ng pare, kahit ang buhay ng mag-asawa,
o ang pagsunod kay Kristo ay magagampanan lamang natin, na sabi nga with perseverance, kung tayo ay nagdarasal lagi. Bakit? Tayo ay nakikipag-ugnayan lagi sa Diyos. Napakahalaga po ito. Kaya maganda sigurong itanong sa ating buhay ito. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ang Diyos ba ang pinakamatimbang sa ating buhay o sa ating pamumuhay? Kasi kung ang Diyos ang may mahalaga o sabing matimbang pang araw-araw, ang ating pipiliin lagi ay ang kagustuhan ng Diyos. Iyon, hindi ba? O sa anong pamamaraan makikita natin sa ating buhay na matimbang nga ang Diyos sa ating buhay? Ay siyempre, may papakita yan sa ating mga panghanap buhay o sa ating pang-uugali o sa ating mga kinikilos na talaga nakikita naman ng tao kung tayo ay malapit sa Diyos kasi tayo ay nagmamahal. Hindi tayo nagiging kasangkapan ng kasamaan. Tayo nagiging kasangkapan ng kabutihan. Anyway, babalik muli si Father Boots at sa pagbabalik ko, aking ibibigay na po sa inyo ang dulang May Isang Bayani at Banal. Pakinggan po natin mamaya. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Simpleng pampakilig, nor sinigang. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po. Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 50 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya.
Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and By Night. Magbusugera, mag-saver sulit, busog niyo all day, 99 na lang. All day, daming choices. I'm magbusugera, for breakfast, lunch, and dinner. Cheesy egg, desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. I'm magbusugera, Max-saver, sulit busog meals all day para I'm magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Max-Savers, sulit busog meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Hingga na ang dulang May Isang Bayani at Banal. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kanilanang mo, apay at alikudan tinagtaudan ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, damak ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mabait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko, huwag mo lang akong iiwan, dahil ikaw lamang sapat na. may isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula, may sinasabi ang obispo. Nakikinig si Laura. Pero, alam mo ba, Laura, na hindi na ang diablo ang pagsubok mo ngayon. Ikaw na. Ikaw, eres tú. Ho? Hindi ko naiintindihan. No entendi, perdóname. Tú eres la prueba tú mismo. Ikaw na mismo ang pagsubok, Laura. Sarili mo. Tú mismo. Ikaw. Ikaw at ang iyong kalusugan. Salud? Mi salud? Si Laura. Salud. Aniyo na kalusugan. Yan ngayon ang dapat mong isipin. Yan ang malaki mong pagsubok. Na ang bunga ay masakit na pamamaalam. Madre Laura. Claudia. Madre Laura. Madre Laura. Bakit ka, Alex? Bakit mo kami iiwan? Paano na kami? Kailangan. Es necesario, Claudia. Huwag mong kalilimutan magdasal.
Mahal ko kayong lahat. Madre Laura. Bueno. Kanina pa naghihintay sa akin si Padre Lodi. No te olvides de orar. Huwag kalilimutan magdasal. Magrosaryo. Siyempre, oraré por ti. Isama rin ninyo ako sa inyong pagrorosaryo. Opo. At sa lipa, ang babalikan ay ang kanyang pamilya. Sa bahay ni Ate Yaya. Doon ko gustong tumuloy. Sa bahay ni Ate Yaya. The measure of life, after all, is not its duration, but its donation. Ang sukatan ng buhay, pagkatapos ng lahat, ay hindi ang haba nito, kundi kung ano ang naibahagi mo. Ang paniniwalang ito ayon kay Cornelia Arnold Johanna or Corrie ten Boom, isang Dutch resistance hero at writer na tumulong na iligtas ang mga Hudyo mula sa mga Nazis noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang wika naman ni Santa Madre Teresa ng Calcutta, not everyone can do great things, but we can all do small things with great love. Hindi lahat ay nakagagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Subalit, lahat ay makagagawa ng maliliit na bagay na may kamangha-manghang pagmamahal. Bagong siglay, dating Laura. Ika-21 kabanata sa ating dulang May Isang Bayani. At may isang banal, bayani at banal. Masarap ito habang mainit. Ops, 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 ops. Sinigang na talakitok sa sampalok. Paborito mo ito. Kumain ka. Wala akong gana, Ate Yayang. Ay, ano bang wala? Humigop ka nitong sabaw. Para mainitan yung sikmura mo. Sige na. Sige pa, sige pa. Oh, ano? ¿Qué puedes decir? Maasim? Sampalok? Si! Si! Buhay pa yung puno natin sa likod. Nagustuhan mo? Masarap. Tamang-tama ang asim at anghang ng sili. Oh, bagong ani itong sinaing kong bigas. Naamoy mo ba? Ang bango, hindi ba? Salamat, Ate Yayang. Tataba ako rito. Si? Gracias. Mismo. Teka, makaupo nga. Dito ka sa tabi ko. Sige. Parang noong araw. Tayo lagi ang magkatabi sa mesang ito. At lagi mong inilalagay sa pinggang ko ang mga paborito ko. At kapag nalingat ka, kinukuha naman sa pinggan mo ni Ditong. Ay, mi hermano. Ay, Madre Laura. Mi hermana. Nahahagas ako sa iyo. Ang payat mo. Oh. Ate Yayang. Hindi ka naman ganyan nang umalis ka rito. Namayat ka ng husto. Humpak yung pisngi mo. At tingnan mo nga, yung mga braso mo at kamay, abay, parang sa bata, kapayat. Ate Yayang, payat pa na kong tingnan. Malakas ang aking espiritu. Mi espiritu es invencible. Hindi magagapi ang iyong espiritu? Sabihin mo yan mamaya kay Bitong pagdating. Ay, si Bitong. Ang bunso kong kapatid. Alam niyang narito ka na
Mamaya, andito na yon. Sabik na makita ka. Parang naririnig ko na ang kanyang mga sasabihin. Yan na nga ang sinasabi ko. Dapat, nag-asawa ka na lang uli. O ngayon, ano nangyari sa pagmamadre mo? Dahil mahal ka ng ating kapatid, Madre Laura. Mahal na mahal ka ni Tito. Kayo ang laging magkasama noong maliliit pa. Kayo ang laging nag-aaway. Tapos magkakasundo naman. Natatandaan mo noong mag-aral ka sa Maynila? Ni ayaw kumain. Lagi sa bintana. Hinihintay ang pag-uwi mo. Abay, iyak ng iyak. Tawag ng tawag sa iyong pangalan. Mahal na mahal ka ni Ditong. Pitong, mi hermano Pitong. Yan na nga bang sinasabi ko. Kung nag-asawa ka lang sana uli, sana hindi ganyan ang nangyari sa'yo. O ngayon, anong nangyari sa pagmamadre mo? Oh, bakit? Anong nakakatawa sa sinabi ko? Ha? Porque te stress? Ano nakakatawa? Anong sabi ko sa'yo, Ate Yayang? Di ba? Correcto, verdad? Tama! Ditong, bago ka pa dumating, alam na ni Laura ang mga maririnig mula sa iyo. Eksaktamente sa sinabi mo. Correcto! Ano? Bitong, halika na. Vamos, abraza a Sor Laura. Teka, wag kang katarating ko pa lang. Sige na. Kanina pa nasasabik sa'yo si Madre Laura. Nayakapin mo siya. Vamos, Pitong. Mi hermano. Ate Laura. Ate Laura. Ate Laura. Kapatid ko, Pitong. Pitong. Kamusta ka naman dito, mi Senyora Laura? Pahiga ang isip. Tahimik. Puro dasal. Alaga ako ni Ate Yayang at Bitong. Mabuti naman. Muy bien. Sa tingin ko ay unti-unti ka na uling tumataba. Napansin ko rin. Tambien me di kwenta. Nakausap ko ang mga Madreng Franciscano. Nalaman nila na matagal ka nang wala sa Bawan. Gusto nilang isama ang 10 naiwan sa kanilang kongregasyon. Ang iba naman ay baka ipadala ko sa mga Madreng Agustino. Lo sé. No es fácil para ti. Alam ko na hindi ito madali para sa iyo, pero kailangan nila ng mapupuntahan, Madre Laura, ng malilipatang kongregasyon.
Mahigit na rin 1 taon ang nakararaan. Hace un año. Anong masasabi mo? Siyempre ay cambio. Laging may pagbabago. Sa ayaw ko man at sa gusto ay tinatanggap ko. I-aksepto. Dahil alam ko, may magandang mangyayari. Madre Laura? Malayo ang narating naming magkakaibigan. Kami ni na Marcela, Isabel, Claudia, Rufina at Rosa. Naalala ko nang imbitahin ko sila para magturo sa Bawan. Isinugo mo kami roon. Si. Nos enviaste allí, katekista, misionera. Si. Después, binihisan mo kami ng abito at ginawang isang kongregasyon. Congregación de María de la Enseñanza Cristiana. Hindi lang natuloy. Kung meron sana kaming reglamentos. Sayang, sarili ko ang aking naging kalaban. Ang aking kalusugan. Pagkakasakit. Entiyan dito. Mi obispo, entiyan dito. Saan man ako dadalhin ng hangin. Alam ko, doon ako nais ng Diyos. Si. Donde me lleve el viento, lo sé. Es donde Dios me quiere. Baka itong gusto ng Diyos. Tal vez esto, panibagong paglalakbay, mi obispo. Otro viaje. Hindi tumigil ang pag-ikot ng buhay. Hindi humihinto ang pagsikat at paglubog ng araw. At sa tuwing magaganap ito, may nawawala, may naglalaho, subalit may muling umuusbong, may muling mabubuhay, may pag-asa at tama si Madre Laura. Saan man tayo dalhin ng hangin, doon tayo nais na dalhin ng Diyos. Pagkaraan ng 2 taon, ang mga naiwan niya sa Bawan ay nagkahiwa-hiwalay. Ang 10 ay sumama sa mga madreng Franciscano. Samantala, ang natira ay napasama naman sa mga madreng Agustino. At dito nagwakas ang kanilang naging buhay sa Bawan. Samantala, Madre Laura, buenas. Isang biyaya ang iyong pagdalaw. Tuloy, tuloy. Gracias, Sor Purificación. Nagagalak akong makita kang muli. Ako man, Madre Laura. Ako man. Kapatid ko pong panganay, si Ate Yayang. Buenos dias, Sor Purificación. Naririnig ko na ang pangalan ninyo sa aking kapatid noon pa man. Dito siya nagturo noon at tumira sa dormitoryo ng mga batang babae. Kumusta? Bagay sa'yo ang puting abito. Bien, hermosa. Te queda bagay sa'yo. Pero, nangayayat ka yata. Nagkasakit ako. May enferme. Malaria. Oh. Pero, estoy bien. Magaling na. Muy bien. Sabi ko kay Ate Yayang, dalawin ka naman namin dito sa Sabang. At natutuwa naman ako. Siéntate. Sentémonos. Tamang-tama ang pagdalaw mo. Estoy tan feliz de tener tu visita, Madre Laura. Ako'y tuwang-tuwa sa pagdalaw mo. Alam ko, may dahilan ang Diyos, kaya ka dinala rito ng hangin.
may dahilan ng Diyos. Ano na naman yan, Ate Laura? Ano na naman yan? Ito. Magpapagawa ka ng dormitoryo sa kumbento na yon ng mga Madring Franciscano? At hindi lamang yon. Ino solo eso, magtuturo pa ako ng mga interna. Ha? Nang libre. Gratis? Gratis. Ay, madre! Ate Yayang, suko na ako. Suko na ako. Edilberto! Akala ko pa naman dahil dito na sa'yo nakatira si Ate Laura at iniwan na yung mga kasamahan niyang madre sa bawan ay tatalikuran na niya yung mga... Pitong! Ipagpasalamat natin sa Diyos na nagkaroon tayo ng kapatid na madre. May nagdadasal para sa atin. Mauubos ang mana niya. Yung iba mapupunta na doon sa bawan. Ngayon, dito naman sa kumbento ng mga madre sa may sabang. Mana niya yun. Pera niya. Huwag nating pakialaman. Pero, Ate Yayang, paano kapag matanda na siya? Ay, nako. Ayan ka na naman eh. Mahal mo ba ang mga pamangkin mo at anak mo? Ay, teka. Bakit naman napasama sa usapan natin yung mga bata? Magandang tanong. Gusto mong malaman ang sagot? Kaya ko nga tinatanong. Ano ba, ate? Alam mo, kung naririto lamang si Madre Laura, pareho ang isasagot namin sa tanong mo. Ay, ano nga? Ay, hala, sabihin mo nga. Makinig ka. Aber! Dahil mahal niya ang mga batang tinuturuan niya. Tulad ng pagmamahal mo sa ating mga pamangkin, sa mga anak mo. Sa mga anak ko. Gusto kong magturo ng katisismo. Masaya siya sa ginagawa niya. Bitong. Naintindihan mo na ba? Pinagtutulungan ninyo ako porque bunso ako. May sinasabi ka ba? Ha? Wala! Ay, nako. Suko na ako! Suko na talaga ako! Bagamat hindi na kasama sina Sor Rosa at iba pa, dala pa rin ni Madre Laura ang kaya naging buhay sa bawan. Gumigising ng maaga, magdarasal bago mag-almusal, at suot pa rin ang puting abito kapag lumabas at maging sa loob ng bahay. Larawan ng isang tunay na madre. At dahil sa husay sa pagtugtog ng piano, siya ang naging organista ng mga madreng Franciscano sa dormitoryong iyon ng mga interna. Nagkaroon ng bagong buhay, bagong sigla, si Madre Laura. Tuloy, bukas yan. Mi Obispo. Mi Senyora Superiora Madre Laura. Maaga akong nasundo ni Padre Manuel. Baka naistorbo kita? No. May pinipirmahan lang akong mga dokumentos. Siéntate. Gracias. May sasabihin ka raw po sa akin? Naipagawa ko na ang ilang bisita. Nailipat na rin sa San Pablo ang seminaryo. May ilang eskwelang bubuksan ngayong pasukan. Natutuwa ako. Estoy feliz. Está bien, magandang balita. Si. Pero may kulang. Falta algo. Kulang? Ikaw. Ako? Si, Madre Laura. Marami ang aanihin, kulang ang manggagawa. Malawak ang ubasan, el viñedo es extenso. Napakalaki ng sakop ng lipa at nagsisimula pa lamang tayo sa ating misyon. Los que están en las montañas, los que están en los pueblos.
Los que están en áreas remotas que no pueden ir a la iglesia. Mga nasa bundok, ang mga nasa nayon, mga nasa malalayong lugar na hindi makapunta ng simbahan, sila ang dapat nating abutin. Estoy escuchando, mi obispo. Nakikinig po ako. Te diste cuenta, tayo-tayo rin lang ang nagsisimba. Nada bueno, wala akong nakikitang bagong muka. Para tayong nangangaral sa koro ng simbahan. Es como si estuviéramos predicando al coro de la iglesia. Tayo-tayo rin. Nasaan ang iba? Tama. Muy bien. Katesismo, mi Señora Superiora Laura. Yun ang aking kailangan. No solo para la juventud, pero también para los ancianos y los no feligreses. Para sa kabataan at mga matatanda na hindi nagsisimba. Abutin natin ang mga wala sa simbahan, Señora Entiendo. Laura. Obispo Versosa. Muy bien. Ang hindi mo natapos sa Bawan, dito mo ituloy sa Lipa. At ikaw ang kailangan ko, Madre Laura. Ikaw na lang ang kulang. Eres tú. The measure of man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. Ito ay ayon kay John Hagee. Marami ka na bang napaglingkuran nang wala kang hinihintay na kapalit? Wika naman ni Chuck Hiles, if God calls us for a task, He will qualify us for the job. Kaya, pag mong sabihin hindi mo kaya, isipin mo na ikaw ang pinili ng Diyos. Kaibigan, laging subaybayan ang ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Mga nagsiganap. Nora Buencamino, John Urbano, Wendy Villacorta, Daniel Deopante, Rose Barin, Alex Agkawili, Didi Tanwakio, Edgar Nabalta, Veron Calaguas, Rona Aguilar, at mga madre ng Missionary Catechist of the Sacred Heart, Sister Leodeline, Sister Eugene, Sister Diva, Sister Cynthia, Sister Jane, at Postulant Jillian. Kasama ring nagsisiganap sila Joe, Tom at Jom Oloricissimo at Ces D.C. Guevara. at Miss Tanya Gomez bilang Madre Laura Mendoza. At Ginoong Jerry Magnaye bilang Obispo Alfredo Versosa. May pahintulot na musika mula sa Epic Hero Alex Productions. Karagdagang musika nina Noel Argosino, Ponching Larita, Roy Alcantara at Froilan Balimbal. Nagbigay ng buhay na tunog, Jerry Mucha. Recording at mixing engineer, Froilan Malimbang. Ito ay buhat pa rin sa pananaliksik, panunat at direksyon ni Bernard Factor Caniaveral. Ako po ang inyong lingkod, Sister Julie Micosa, MCSH. At Bernard Factor Caniaveral nagsasabing, may isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Ito ay sa produksyon ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary sa pakikipagtulungan ng himpilang ito.
Mabalos po sendo kabos mga tugang na naginanyog kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng impormasyon manunungod sa istorya ni San Benaventura na kung sa inyo naldaw na petsa 15 kang bulan ng Hulyo na sa tuyang sineselebrar ang sa iyang kapiestahan. At the same time, ang dulang may isang bayani na buhay ni Bishop Bersosa, servant of God, at ni Madre Laura. No, kapag-inspire po tayo na mamuhay ng banal at bayani. Nagpapasalamat po ako sa technical man natin at sa social media. Abangan na po ang susunod na programa.